Premier Boulder po. Ang update po natin ngayon, ano, ang napakainit na Kalayaan Island Group. Kanino ba talaga ito? Ano po? Ito pong islang ito ay inokupahan ng Pilipinas noong 1971. Ang pangulo po noon ay si President Edralin Marcos, si Apo Lakay, si Makoy, ang tawag nating mga Ilocano, no? At ayon po sa UNCLOS, kung sino ang naunang umukupas sa mga yan ay siya po ang magmamay-ari. Ano? Kaya yung sinasabing ng China na sila ang naunang nakadiscover dyan ay hindi po. Ano? Sa ilalim po kasi ng South China Sea, marami po diyang bansa ang nakapailalim ang kanilang mga exclusive economic zone. Hindi porki tinawag na South China Sea ay sa China na. Mali pong pananaw yun, mali pong naratibo yun na pipilitan po ng mga komunistang Chinese. Ano? Itong gobyerno ng mga demonyong Chinese na to, ah, yung kanilang gobyernong komunista, ano, hindi naman po lahat ng Chinese ito ha. Yung kanila lang pong gobyerno na mga utak demonyo ang nagsasabi niyan. Ano? Kasi kahit sinong Pilipino, ano, maliban sa mga kumakampi sa China ngayon ay naiinis na kagaya ko. Ako po ay naiinis sa mga pinagsasabi ng mga China, na mga komunistang China ay Chinese, ano, na opisyal. Hindi po lahat ng Chinese ay masama. Ito lang po, may mga mangilan-ngilan sa kanilang mga opisyalis na under ng Communist Party of China ang talagang matindi ang ugali. Ano? Matindi. Gaya ng kanilang presidenteng si Xi Jinping. Tama yung sinabi ni Tariela na bully. Bully naman talaga sila. Kahit saan mo ang gulo tingnan dahil nga sa pambababoy, pambabastos nila sa ating exclusive economic zone. Ano? Naandyan na yung tirahin nila yung ating mga Coast Guard, ha? Tirahin ng water cannon, pati yung mga mangingisda, ano? Na walang ginawa kundi mangisda lang naman. Ano? Kanilang itinataboy, pag hindi ka umalis, tirahin ka ng water cannon. Di ba? Tama ba yun? Para sa mga taong nakasuporta sa China at sa mga trolls ng mga DDS, tama yun para sa kanila. Ano? Sila kasi ay maka-China. Ang dami-dami po sa atin dito na Pilipino na traidor. Sa totoo lang, masaktan na po kayo kung masaktan. Pero dapat kung ang pinaglalaban sana ay tungkol sa Pilipinas, dapat hindi kayo kumakampi sa iba, sa China. Dapat dito kayo sa Pilipinas kahit alam taliwas sa mga pinaglalaban nyo, ang paniniwala nyo. Basta't ang pinag-uusapan Pilipinas, dapat dito walang humihiwalay. Walang pumupunta sa kabila. Dahil kapag pumunta ka sa kabila, kumampi ka sa kabila, isa kang traidor. Ito. Pag-usapan natin itong napakainit ngayon. Ano ba? Kanino ba talaga ang Pag-asa Island Group sa West Philippine Sea? Upang malinaw, ito po ang report. Ano? Linawin po muna natin ang ilang mga misconceptions tungkol sa Pag-asa Island, ang West Philippine Sea at ang arbitral ruling noong 2016. Unang-una, hindi po totoo na inaangkin natin ang Pag-asa Island dahil lamang pasok po ito sa ating exclusive economic zone. Dati na po natin sinasabing hindi po ito ang dahilan at hindi po yan totoo. Ang Tama. Pag-asa Island, na kung tawagin ng iba ay T2 Island, ay nasa labas ng ating 200 nautical mile na EEZ. Yan po itong kulay dilaw na linya sa paligid ng Pilipinas. Yan po yung Ayan po. 200 nautical mile na EEZ. Ang Pag-asa Island po ay nasa labas lang yan. Upang malinawan po, ano? Kaya po natin pinapakita ating report na ito.
at upang maunawaan ng ating mga kababayan na hindi pa po alam ano, sapagkat importante po ito upang sa kaalaman ng mas nakararami. Patuloy po tayo. Mga 270 nautical miles ang layo po mula sa Palawan. So nasa labas nga po siya ng EEZ. Tama, nasa labas ng EEC. Pero yan ay occupied na natin 1971 pa. Wala pa pong mga Vietnamese diyan, Malaysian, na andyan na ang Pilipino. Inoccupied yan ng ating mga kasundaluhan. Ha? Ang problema nga lang, pinull out yung mga kasundaluhan natin noong 1986, ano? Nung kasagsagan ng EDSA Revolution. Simula nun, dyan na. Umeksena na itong Malaysia, yung Vietnam, at lalo na itong China. Na sinasabi nila na sa kanila ang buong South China Sea. Dahil nga, South China Sea. Kung ganun ang mga naratibo, paano na yun tinatawag na Indian Ocean? Sa India ba yun? Paano na yung tinatawag na Gulf of Mexico? Kanino? Di sa Mexico, di nagalit din ang Amerika dyan. Hindi rin naman tama yun. Nasasabihin mo nga, porque tinawag na Gulf of Mexico o Indian Ocean, ay nakapangalan na sa bansang yun. Hindi tama yun. Ano? Ito ang naratibo ng China. Yan ang kanilang ipinaglalaban. Kasi nga utak sila ng komunista. Sa totoo lang. Pangalawa, Oh. hindi po yan inaward sa atin ng 2016 arbitral ruling. Ang arbitral ruling po ay walang kinalaman sa teritoryo o kung aling bansa ang may-ari ng aling isla sa Spratlys. Tama. Ang pinagdesisyonan ng arbitral ruling ay ang Yung pagbasura nine sa dash line. 9-dash line ng China. Pangalawa, nilinaw po nito na walang matatawag na isla sa Spratly Islands. May mga bato na maaaring angkinin ng mga bansa pero ang mga batong ito ay hindi po maaaring magkaroon ng sariling EEZ. Kung Hindi nga ganun, pwede. ano po ang kasi nga pinanghahawakan bato yan. natin sa Hindi naman bansa Pag-asa yan. Island? Ang pinanghahawakan po natin sa Pag-asa ay ang mismong paghawak natin dito. Sa madaling salita, effective occupation. Yan po yun po. Ang dapat nyong malaman mga Pilipino, effective occupation, yan po ay inukupahan ng Pilipinas 1971 pa. Uulitin ko na naman po. Wala pa po dyan ang China. Pero nakapangalan na po sa South China Sea ang dagat na yan. Pero hindi nangangahulugan na sa kanila yan. Ano? Pagpatuloy po natin. Sa ilalim po ng customary international law, kinikilalang effective occupation ng isang bansa sa isang teritoryo basta po hindi ito lumabag sa ibang international laws. Ano pong ibig sabihin nito? Ibig sabihin na itatag na ang iyong otoridad sa isang jurisdiksyon. Halimbawa, meron ka ng administrasyon doon, mga reglamento, merong enforcement. Tanong ko. Mayroon na bang administrasyon sa Pag-asa Island? Meron na, 1971 pa. Meron bang policy doon? Meron na. Yung pulisiya na galing sa mainland Palawan. Taxation, meron na rin. Yung regulation, meron. Mga regulasyon na galing sa mainland Palawan. Kasi yun, nabibilang na sasakop ng Municipality of Palawan. Tama po ba? Kaya yung sinasabi ni Senador Marcoleta na bitawan yan Kalayaan Island Group ay isang malaking kalukuhan. Ano? Kaya po marami ang nagalit sa kanyang Pilipino. Particular itong mga Pilipinong nakatira dyan sa Kalayaan Island. Ano? Bakit hindi sila magagalit? Isasabihin mo ba namang i-give up yan? Nagmumukha ka talagang traitor. Sa kaso po ng Pag-asa Island, nakatayo na riyan ang munisipyo ng Bayan ng Kalayaan na bahagi po ng Palawan. Yan. Meron ng Parlan at meron ng 2 hanggang 3 sibilyan
na nakatira po dyan. Liban pa yan ang detachment ng militar at ng Coast Guard. Pero hindi parating ganyan dyan. Ayon po sa Taiwan, isang Taiwanese garrison ang nakapwesto sa T2 Island noong taong 1971. Pero napilitan daw silang lumisan dahil sa isang paparating na malakas na bagyo. At pagbalik daw nila matapos ng ilang buwan, nakapwesto na ang Philippine Marines sa kung tawagin natin ngayon ay Pag-asa Island. Last minute daw, pinigilan ng Taipei ang mga Taiwanese troops na makipaggera sa mga Pilipino. Ayon po yan sa China Times. At sa susunod na 5 dekada, Pilipino na po ang nakapwesto sa Pag-asa Island. Effective occupation po ang tawag ngayon dyan. Ang pinaguhugutan po ng konseptong ito ay ang 1928 ruling ng Permanent Court of Arbitration sa Island of Palmas case. Ang Palmas Island po ay isang maliit na isla sa timog ng Mindanao na gaya po ng Pilipinas ay pag-ari noon ng Espanya. Pero hindi po gaya ng Pilipinas, hindi ito naokupa ng Espanya. Kaya't nung sinakop ng US ang Pilipinas, ginusto rin ng Amerika na kunin itong Palmas Island. Yun lang, hawak na ito ng Netherlands. Ang ruling ng arbitrator sa kasong ito noong 1928 ay naging haligi ng mga susunod na desisyon tungkol sa pag-aangkin ng mga bansa ng mga teritoryo. Ang sabi po ng arbitrator, parating mas matimbang ang effective control kesa yung mga claim na, ay, kami kasi ang nakadiskubre niyan. O, uy, may kasaysayan kami dyan. O kaya, uy, lolo ko ang nagtayo ng bandera dyan. Kung ganon, edi pwede na rin bang angkinin ng China yung mga artificial islands na kanyang ginawa sa Hindi West Philippine pwede. Sea? Hindi po. Dahil artificial islands nga ang mga ito na tinayo lamang sa mga bahura o yung mga reef. Kaya dapat silang lumayas diyan. Yung mga ah, nilagay nilang mga isla diyan, wasakin nila. Ano? Kasi inaward sa atin 'yan ah, ng UNCLOS 2016 Arbitral Award. Panalo po ang Pilipinas diyan. Kaya po minadali ng China nung under 'yan nung naitayo nila 'yan nung kasagsagan ng hearing. Ano? Minadali talaga nila 'yan na tambakan upang matawag na sa kanila. Pero hindi rin sila nagtagumpay dahil nga hindi sila pinaboran ng ah, arbitral award. Sa atin, inaward, ano? Binalidate, invalid yung kanilang pagki-claim ng 9 dash line, ha? Para sa kanila. Kasi yan ng 9 dash line na yan, lumabas yan nung panahon ng mga komunista. Yung nung wala pang mga communist diyan, hindi pa nananalo itong si Mao Zedong, wala pang 9 dash line nun. Ang pinakadulo ng kanilang teritoryo ay yung Hainan Island. Wala yang hindi nila kini-claim itong mga ano. Marami talagang Chinese na umalis galing Hainan, naglayag patungo dito sa Pilipinas, patungo ng Malaysia, ng Indonesia. Nung panahon na 'yun, ha, marami po talaga mga Chinese. Pero hindi nangangahulugan na dumaan ka diyan, isa 'yun na. Hindi nga nagbalikan yung mga Chinese na nag-alisan. Kaya mga maraming Chinese dito sa atin, maraming Chinese sa Malaysia, maraming Chinese sa Indonesia. 'Di ba? Yan ang kasaysayan diyan. Pero hindi nangangahulugan ng history ng pagdaan diyan ng mga Chinese is sa kanila na. Yun ang kiniklaim ngayon ng mga komunistang Chinese, mga opisyalis ng Communist Party of China ay ganun ang mga pag-iisip. Oh, oh, Para maangkin ng isang bansa, kailangan oh. ito ay isa pong isla o kaya ay isang bato or high tide elevation. Mga kapatid, Malinaw po ang ating vlog ngayon. Sana po kayo na sumusuporta sa mga komunistang China, ng mga Pilipino, ay mag-isip-isip po kayo. Kasi kayo po yung mga modernong makapili, Sa totoo lang, kayo ang modernong makapili, ha? Dapat sa inyo, pag-aralan yung mabuti kung ano ang kakampihan niyo sa
pagkakataong ito. Kasi Pilipinas po ang nakakasakop diyan. Ngayon kung kakampi kayo sa China, nasa sa inyo 'yan. Pero dapat kayo bansagang mga makabagong makapili na traidor sa inang bayan. Okay?